The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga po sa lahat and welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome ko po ang lahat at binabati ko po ng good morning ang bawat isa sa oras na ito. At nagpapasalamat po tayo sa pribilehiyo na pinagkaloob po sa atin ngayong umaga na magamit upang dalhin ang salita ng Diyos. At binabati ko po ang ating mga viewers for today, ang ating mga kababayan na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating mga pastor headed by Pastor Rami and Pastora Adel, mga pastor natin sa CGS, at gayon din yung mga kapatid natin na nasa iba't ibang dako ng mga bansa, no? Yung mga nasa labas po ng ating bansa. Ang aking mga kapwa primary, mga cell leaders, mga ministry head, at the same time, ang ating media team at ang ating worship team. So, wina-welcome ko po ang lahat and prepare po natin ng ating mga puso, ang ating mga isip sa ating pagsamba ngayong umagang ito. So, bago po ang lahat, tayo po ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong kabutihan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. And nandito po kami ngayon upang makarinig na yung mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ang gawaing ito ay maging kapakipakinabang sa buhay espiritual ng bawat isa. At dalangin ko, O Diyos, na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, sa mga maririnig naming mga salita. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mga salita. We invite the power of the Holy Spirit for this day, O God. At ikaw po, Diyos, ang siyang makita. At maging pakinabang po itong mga mensahe na aming maririnig, O Lord. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Ama, sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Samahan po natin ang ating CGS worship team sa ating papuring pagsamba. Sama-sama po nating sambahin ang ating Diyos. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. When everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. You fill my life again. I give my life to follow everything I believed in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
risen King, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yeah. Salamat sa ating CGS worship team. Okay, so ngayong umaga mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia, no, na matatagpuan po natin sa Matthew chapter 9, 35 to 38. Sabi po dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching there in synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Ayan. So, itong eksena pong ito, no, nagpapakita kung ano ang naging action ng ating Panginoon, no, during His teaching, at the same time sa crowd na kanyang nakikita. Okay? And makikita po natin din dito na ang Panginoong Jesus, He take action. Okay? He take action in everything that He does. Kung ano man yung nararamdaman ng ating Panginoon, meron siyang ginagawa. Meron siyang aksyon. No? And at the same time, meron siyang solusyon. No? And at the same time, meron din siyang emotion na nagpapakita ng pagkahabag niya sa crowd o sa mga tao. Okay. Makikita din natin dito na hindi niya lamang niya nakita. Okay? Kundi meron siyang ginawa. Okay. Kaya nga po, mahalaga na tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon at tayo rin, no, na mga disciple at may malalim na pagkaunawa sa relasyon natin sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na dapat nating tingnan. Okay? So, ang ating Panginoong Jesus, napakasipag niya during the time na nandito siya sa lupa. Diba? He went to every towns and villages, sabi doon sa verse 35, at lagi siyang nagtuturo, no, sa sinagoga, no, and at the same time lagi siya nagpi-preach. At ano yung pini-preach niya? Ito yung mabuting balita.
At sa panahon natin ngayon, dapat buhay pa din ito. Kasi ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon, meron tayong ginagawa pagdating sa Kanyang kaharian. And at the same time, itong panahon na to, sabi nga, season ito ng Pasko no? Season ito ng pagbibigayan, no? O kaya panahon ito ng pagbibigay, no? Kasi season of Christmas ngayon 'di ba, mga kapatid? And makikita natin, mga kapatid, na ang season, no? 'Di ba minsan lumilipas 'yan, no? Ang season na like halimbawa, panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-init, ayan, lumilipas siya, dumadaan lang siya. Pero itong season na pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, no, ngayong umaga, ito, wala itong pinipili. No? So, pag sinabing walang pinipili, dapat maging lifestyle natin ito, nakikita natin ito, ginagawa natin ito, no? At meron tayong solusyon. Hindi lamang natin siya nararamdaman, bagkus talagang merong aksyon. Okay. Kaya ang topic natin ngayong umaga, o ang tema natin ngayong umaga, a season of compassion. Ayan. So bakit nga ba season of compassion? Naniniwala po kasi ako na isa sa mga ingredients ng ating pag-harvest, ng pag-win ng soul, ay magkaroon po tayo ng compassion to the lost. Just like the Lord Jesus Christ. Okay. Now, makikita natin nang ang ating Panginoong Jesus, paano siya umaksyon? Okay? Paano siya umaksyon? Ang Panginoong Jesus natin, umaksyon siya, or nakita niya yung crowd, because, anong sabi sa verse 36? When He saw. Nung nakita niya. Ayan. Okay? Nung nakita niya. Meaning, meron siyang ginawa. Nang makita niya ang napakaraming tao, ano yung nakita ng ating Panginoon? Ano yung number 1 na nakita? In verse 36, napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Okay. So, focus po tayo doon, no? Pag sinabing nahabag siya, okay, yung kahabagan na ito, this is a genuine kind of compassion. Okay. Kasi sabi dito, compassion means recognizing the suffering of others, deeply caring, and then taking action to help. Ayan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao tayo, no, ikaw, ako, may nakita tayong tao, nahabag tayo sa kanya. Sabi dito, nire-recognize mo yung kanyang paghihirap, no? Malalim ang iyong pagkalinga sa kanya, at meron kang aksyon. So, pag sinabing compassion, this is an action word. No, na you're not just looking at this person, but you are taking action. You're making a solution sa suffering na nakikita mo sa isang tao. And it is a tangible experience of love for those who are suffering or in need. Meaning, ang compassion pala, hindi lang ito yung the usual na nakikita natin. No? Hindi lang ito yung the usual na nakikita mo na nasa kanto or ng mga pulubin na meron po sa paligid po natin na binigyan mo lang siya ng piso, that's it, tapos na. Pero itong compassion na pag-uusapan po natin ngayong umaga, this is a deeper kind of compassion that we recognize the suffering of others. Just like the Lord Jesus Christ. Sabi nga, He had compassion on them because they were harassed and helpless. Ayun ang kalagayan mo ngayon, kapatid. No? So kung ikaw na bago lang dito nakapanood sa CGS Philippines, yan ang kalagayan mo. You are helpless. You are being harassed. And tayo naman na mga nakakilala sa Panginoon, ano yung dapat nating ginagawa? O ano yung number 1 na nakikita sa atin? Magkaroon tayo ng kahabagan sa mga tao na wala pa sa ating Panginoong Jesus. That's why ito ang tanong natin, paano natin gagawin? O what will we do to take this kind or having this kind of compassion sa mga tao? Si Jesus Christ, ang unang step na ginawa niya, parang ito yan . Okay.
Halimbawa, itong salamin ko malabo. Ayan. Para makita ko ng malinaw yung paligid ko, meron siyang inalis. Ayan, meron siyang inalis. At ano yung inalis? 'Di ba? O ano yung ginawa niya? Ano yung first step? When he saw. Ayan, nakita niya. Ibig sabihin, minulat niya yung kanyang mata. So, ganon din tayo mga kapatid. We need to, what? Kailangan nating i-open ang ating mga mata. That is our spiritual eyes, no? I-open. Ang daming pwede pa nating abutin para sa harvest field. Ayan. So may mga bagay tayo na kailangang alisin para makita natin. Kasi sometimes, ang hindi natin inaalis sa ating buhay, that's why we do not see the condition of the people around us is what? May mga bagay po tayong hindi inaalis sa buhay po natin. Amen? We are enjoying the comfort zone. Kaya hindi na tayo nakakapag-win ng soul, we do not do what the process na dapat natin ginagawa. So, ano yung kailangan natin gawin? So, we will take action. Okay, sabihin nyo po dyan sa comment section natin, I will take action. Meron akong kailangang alisin. Okay? Meron kailangan akong alisin sa aking mata para makita ko yung crowd. And that is your field. No? Field of people. No? Na kailangan natin bahaginan ng Word of God. Okay, now, ano yung dapat natin gawin? Number 1 is we need to preach the good news. Just like the Lord Jesus Christ who really loved to preach the good news. So, kamusta yung ating pagpipreach? Kamusta yung, pag sinabing preaching, hindi yung palaging nandito ka sa stage. No? Meaning, you are diligently, no, hinuhusayan nating mag-abot ng mga taong nangailangan ng kaligtasan. Amen? Kaya nga, pasalamat tayo mga kapatid. Dito po sa CGS Philippines, ang dami pong mga leaders, mga cell leaders na gustong mag-abot. Gusto kayong abutin, lalo na yung mga bago po dito. Mag-PM lamang po kayo, no, sa CGS Philippines. Ang dami pong mga leaders na nag-aabang. And tayo namang mga leaders, ganun din yung gawin natin. Okay? We need to preach. We need to share the Word of God sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kasi hindi din po natin magagawa o makikita yung mga bagay na ito kung tayo mismo may mga dalahin pa tayo, tayong mga nakakilala sa Panginoon. So, ang bawat isa sa atin, no, ito yung urge. Nasabi ko dito nung habang nakikita ko yung puso ng ating Panginoon on this particular verses, mga kapatid. The Lord Jesus Christ always take action. Ayan. So, He was moved. No, ano yung nag-move sa kanya para gawin niya yung mga bagay to reach out people? Compassion. Kahabagan, mga kapatid. And that is the very kind of things na dapat meron po sa atin. No? Ito yung bigyan natin ng emphasize ngayong umaga. So we need to preach the good news. Sabi sa Romans 10:17, no? Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Ayan. So pag sinabing through the word of our Christ, no, tayo, we have, no, a kind of thing na dapat nating ginagawa. Paano makakarinig yung mga taong aabutin natin kung tayong mga disciple, no, nakakilala sa Panginoon? We don't share. Natatakot tayo kaagad sa rejection. Iniisip kaagad natin, baka ma-reject ako. Baka pagtawanan ako. Baka alisin ako sa grupo. Baka ma-out of place na ako. The number 1 causes kung bakit hindi tayo nakakapag-share ng Word of God, we cannot preach, it is the emotion that we have. The first thing na pumapasok sa atin, baka. No? Baka ako ma-reject. Okay? Baka ako pagtawanan. Ang daming baka, mga kapatid. Okay?
So, ang daming baka pero wala siyang ginagawang hakbang. Okay, kailangan meron tayong gawin. So we need to preach the good news just like the Lord Jesus Christ. No? Sabi niya, paano makakarinig yung mga tao na sa paligid natin? At paano sila magkakaroon ng pananalig sa Diyos, no? Kung walang magpe-preach sa kanila. At tayo yon, ikaw at ako. In Matthew chapter 9 verse 35, sabi dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming. So, highlight nyo po yung word na proclaiming the good news. And what is the good news? That is the word of God. Pero alam nyo, nakikita ko, ang dami pa natin kailangang ayusin din sa sarili natin. Tayo na minsan, ano ba talaga? Ano ba talaga ang relasyon mo sa ating Panginoon? Bakit hindi ba tayo makapag-abot? Bakit ba ang dami po nating reasoning? Bakit ba hindi tayo makaharvest? Because of our attitude towards God. Sometimes kasi, religious na lang tayo pagdating sa ating paglilingkod sa ating Panginoon eh. No? Nami-meet na lang natin yung expectation ni pastor. Ini-expect na lang, gusto na lang nating i-meet yung expectation ni leader. Pero deep inside of our heart, talagang nalayo mo na pala kay Lord. Hindi ka na pala nagde-devotion. Nagpipicture ka lang ng morning prayer to say na ikaw ay nag-pray. And most of us, binabaliwala lamang yung mga bagay na mas malalim mo dapat makilala ang Diyos sa buhay mo. So how can we preach the good news if tayo, ikaw, ay may problema pagdating sa relasyon mo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus? So, when we say a season, dapat ang season o ang kapanahunan, dapat ito ngayon na. Kapanahunan ngayon ng kahabagan sa mga tao. As you can see, no, kung mababasa po ninyo o makikita ninyo sa paligid natin, 'di ba? Ang daming nagpaparamdam na ang mundo, no? Ang daming bulkan na sumasabog, ang daming mga disaster, 'di ba? Ang daming mga sakit na dumarating ngayon, no? Kung magbubukas lamang kayo ng news, pero huwag niyo masyadong fokusan kasi may stress lang kayo, no? Fokusan niyo yung salita ng Panginoon, no? Even though breakups, no? Ang dami nating gustong-gusto nating basahin, mga breakups, mga write-ups, mga content. Pero bakit pagdating sa salita ng Panginoon, unang bukas mo pa lang, hikab ka na. No? Unang bukas mo pa lang, wala ka ng kabuhay-buhay. Okay, so, sabi nga, we need to preach the good news. In 2 Timothy chapter 4, verse 2, sabi dito, preach the word. Preach the word. Be ready in season and out of season. See that, mga kapatid? Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon na, what? Preach the word. Ipahayag natin ang salita ng Diyos sa buhay po ng mga tao na kapaligid sa atin. Maging handa, no? Ano man yung panahon, kapanahunan man o hindi. Naniniwala po ako dito. And at the same time, ayan, ano ba yung dapat nating ginagawa? Why we preach the good news? Because we need to reprove, rebuke, and exhort with complete patience. Ayan. So, tayo nga, yung patience natin, ang bilis maubos eh. Di ba? Pero alam nyo, kung babasahin natin yung istorya ng ating Panginoong Yesus dito sa Matthew, nadaanan po natin yan eh. Na talagang, ang Panginoong Yesus talaga, hindi siya, ang pahinga niya lang ata tulog eh. No? Dahil gabi na, syempre, sino pa makikinig sa Kanya? No? Pero tayo, ang dami nating pahinga, ang dami nating tulog. So, paano natin mapipreach ang good news? So, masaya ka na ba kung ano lang yung numbers mo? Masaya ka na ba na
Nandyan ka na lang sa cell group, hindi na lumalago ang cell group mo. Okay? So, ito yung mga bagay na dapat nating makita. I must have or must need to preach the good news. Kailangan ko pala magpahayag. Kasi sabi nga, 'di ba, ang impyerno ay totoo, no? Alam niyo po ba, narinig akong isang pastor na nagsalita, no? Na mas maraming binanggit ng ating Panginoong Jesus patungkol sa impyerno rather than heaven. Okay? So, ibig sabihin, totoo ang impyerno. So, anong ginagawa mo? Gusto mo ba na yung mahal mo sa buhay ay sa impyerno mapunta? So, kailangan basagin na natin yung mindset natin of rejection. Ang mindset of rejection, basagin natin sa isip natin. Kasi naniniwala po ako na kapag may Panginoong Jesus ka, we are already denying ourselves before the Lord. Amen to that, mga kapatid? So, ang Panginoong Jesus, when He saw the crowd, He had compassion. Instant ang naramdaman niyang compassion o kahabagan sa mga taong ito. That's why ganun na lang katindi yung kanyang ministry nung nandito siya sa lupa. Ikaw kapatid, kamusta yung ministry mo pagdating sa ating Panginoong Jesus? Okay? So, we're not doing this, ito din, no? Tayong mga leaders, tayong mga ginagamit sa ministry sa ating Panginoong, sa gawain ng ating Panginoong Jesus. No, bantayan din natin yung ating mga sarili. Baka sometimes, we're just doing this na lang for the sake of pastor. For the sake na nandito ako sa CGS Philippines. Okay? For the sake na sinabi ng aking primary leader, ng aking cell leader, no? Pero I'm not doing the task anymore. Kasi ano ba yung task natin? Ano ba yung Great Commission natin? Matthew 28, 19 to 20. That is our great task, mga kapatid, na binanggit sa atin at sa kailangan nating gawin. So, a season of compassion is we need to preach the good news. Complete patience, complete teaching. Ayan. So, ako at ikaw, kailangan nating ibahagi ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala at kailangan nating abutin. At ikaw naman, kapatid na bago dito, nakakilala, mga invites, mga kapatid, no? Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Okay? At tayo naman ng mga disciple na nandito, huwag na po tayong maging pa-baby pa sa ating mga leader. Tulungan natin yung mga leader natin. Also to preach the word. Huwag lamang si leader ang asahan natin, mga kapatid. Amen? Dapat ayusin natin yung ating mga kalooban. So, I need to preach the good news. We need to preach the good news. Amen? And what else? We need to love and have compassion for the lost. Ayan. Kailangan natin ng pag-ibig at kahabagan talaga sa mga naharas. Ano sabi dito? Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Imagine that, walang nag-aalaga sa'yo. No? Walang shepherd. Alam nyo, minsan nakakalungkot. Minamahal ka ng leader mo, ayaw mong tanggapin yung pagmamahal na ino-offer niya sa'yo. Ano ba yung pagmamahal? Kaya salute ako sa mga mga leader na pinagtsatsagaan po tayo, ng mga pastor natin, no? Kinakamusta tayo, no? Kinorek lang tayo, umalis na tayo. Nagtanong lang yung leader mo, nasaan ang devotion mo? Ba't wala ka sa morning prayer? Hindi ka na nag-sin? And the worst things minsan, umaalis ka pa. Saan ka pupunta? Ang mga leader natin, mga disciple na, mga kapatid, no, mga pastor natin, matindi kong magmahal ng sheep yan eh. Kinahabagan ka niyan, pinagbuhusan ka ng oras. So, yung mga umalis, mga kapatid, at kung nandito ka naman ngayon, no, na-imagine mo ba kung ano yung ginawa sa'yo ng yung leader? Na-imagine mo ba kung ano yung
patience, yung pagtuturo niya sa'yo, tapos lahat yun binaliwala mo. Pero glory to God dahil itong mga leaders natin, mga pastors natin, despite of all those things, ang number one motivation nila, they have the love and compassion from the Lord Jesus Christ. Kaya ito rin yung number one na motivation ko eh. No? I need to have love and have compassion for the lost. Kaya hindi ako tumitigil. Kasi marami nang iiwan kaysa nananatili. At maraming umaayaw kasi maraming ADIK. Ano yung ADIK? Sulat niyo po dyan. Ano yung ADIK? Ayaw dahil iba ang kalooban. Adik. Kayo ayaw. Iba kalooban. No? Meron pa isa dyan. Nais niya kasi yung taga-Tanawan na lang siya. Iba kasi kalooban eh. Taga-Tanawan. At yung iba naman, taga-Tayuman, Manila. No? Yung tayo na lang ng tayo, mga kapatid, yun lang talaga gusto niya. Gusto niya wala siyang ginagawa. Kasi tanawan nga eh. No? Yung tanaw lang ng tanaw, yung nakaganon lang. Ganun pala yun. Discipleship. Okay. Okay, tapos? Gusto ko yung kasiyahan lang, Christmas party. Ayan. Okay, yung outing. Ayan. Pero sad to say, mga kapatid, wala kang love and compassion for the lost. Wala kang ginagawa na dapat meron kang ginagawa. Na dapat meron kang pag-ibig. Kung paano mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos at kahabagan ng Diyos sa iyo, dapat ganun mo rin pinaparanas ito sa ibang tao. Amen? Meron pang ADIK. Ayaw dahil iba ang kaisipan. Iba kaisipan eh. Wrong mindset. Kaya ADIK. Okay. So, sometimes, meron pa rin dito yan. No? Meron yan sa church. Meron yan sa cell group. Masabi lang. Okay? Sad to say, may mga cell members, maisipan lang. Umatin ng cell group, maisipan lang mag-pray. Okay? Bakit? ADIK eh. Mga kapatid, iba kalooban, iba puso, di ba? Iba kaisipan. Ayan. So yan yung mga negatibong ADIK. Kayo na bahala mag-isip dyan, mga kapatid. Okay. So, mahalaga na tayong lahat, we need to have love and compassion for the lost. Bakit? Sabi sa Ephesians chapter 2, no? Ephesians chapter 4 verse 32, sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Amen? Be kind. Maging mabuti, maging mabait sa bawat isa, magpatawaran. Amen? And what? Gawin natin yung katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. So, dapat tayong lahat, ikaw at ako, walang exempted dito, no? Be kind and compassionate. Kung ang leader mo, no, napakabait na sa'yo, edi namnamin mo yan, kapatid, compassionate. Pero wag naman nating abusuhin. Diba? Kasi marami pa rin mga disciples sometimes, no? Inaabuso eh. Magaling, mag-ambuso. Diba? So, wag nating gawin yon. So, ang pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon, magkaroon po tayo ng pag-ibig at kahabagan sa mga taong nakapaligid po sa atin. Because this is a season of compassion. A season of compassion is one of the key ingredients for us to have a great harvest. Amen? What else? Colossians chapter 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
Kaya dito po natin maunawaan, ito pala, kaya nandito ako sa discipleship. Andito pala, kaya pala nandito po ako sa CGS Philippines. Why? Kasi ito yung mga bagay na tinuturo po sa atin. In every churches na talagang ang discipleship ay patuloy na intentionally ina-apply, dito po natin maunawaan why Paul wrote to the Colossians, mga kapatid. Kasi sabi dito, pinili tayo. Pinili ka para umibig, ibigin ang tao, magkaroon ng kahabagan sa kanila, sa kondisyon ng buhay nila, because they are all harassed. They are harassed, mga kapatid. So we need to have compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kaya dito naunawaan ko, alam niyo mga kapatid, patience, Patience isa sa mga bagay na dapat, ito talaga minsan ina-highlight ko to sa sarili ko. Patience talaga. Gentleness. Okay. Why patience? Kasi pag hindi ka pasensyoso, talagang puputok ang ugat mo. Okay? Puputok ang ugat mo. Kasi hanapan mo lang ng devotion, feeling victim agad eh. 'Di ba? Hanapin mo lang sa morning prayer, feeling victim agad eh. 'Di ba? Parang galit agad, 'di ba? Hindi ba pwedeng magpakababa muna? Yung galit agad pag tinanong ni leader, yung hinanap lang ni pastor, nakasimangot agad, buringot agad, 'di ba? Mga kapatid. So, we need to have love and compassion. Ito yung ginagawa natin, kailangan natin gawin. Kanino? Sa mga lost people. Ayan. So tayo bilang mga disciple ng ating Panginoon, we must have this kind of virtue sa puso po natin. Kaya dito natin maunawaan, may bagay ako na kailangan gawin because this is our season. This is my season. Habang malakas ka pa, mag-abot ka na. Habang kaya mo pa, gawin mo na. Amen? Kasi tayo bilang tao, lilipas ang season natin eh. Nasa prime age ka ngayon, itong edad mo ngayon, gawin mo yung dapat na pinapagawa sa'yo. Kailan mo pa gagawin? Kung kailan bedridden ka na? Kailan pa natin gagawin? Kung kailan gustong mo nang maglakad pero hindi ka na makalakad? Kailan natin gagawin? This is your season. And this is our season, mga kapatid. Di ba sa social media nga, ang gagaling ng iba sa atin na nagpipreach nga yung iba sa atin sa social media eh. Ang daming mga sinasabi sa timeline na godly. Di ba? Marami ako nababasa, mga kapatid, na sometimes talagang totoo naman. Kaya ka dinadala sa cell group, kaya ka ini-invite sa simbahay, because they have love and compassion. So we need to respond kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. And tayo naman na nakakilala sa Panginoon, may deeper love and compassion tayo sa lost, huwag tayo tumigil. Gawin po natin. So, our season is now, hindi bukas. Our season is now. So I need to have love. I need to have compassion for the lost. Just like the Lord Jesus Christ. Si Jesus, He always take action whenever He feels something to the lost people. Okay? Sabi nga, balikan ko lang ulit itong sinasabi dito sa verse 36. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless. Alam ng ating Panginoong Yesus, tagus-tagusan yan pag tumingin. Like a sheep without a shepherd. Ayan. And, anong sinabi niya? In verse 37, sabi po dito, Then He said to His disciple, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ayan. Kaya ito po yung drive ng ating church. Ito po yung drive ng ating mga leader. And at the same time, kailangan ito yung makita sa atin kasi ito yung nais ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoong Yesus na kakaunti lang yung workers. Kaya yung mga disciple, mag-transform na tayo into a cell leader.
Kung totoong meron po tayong compassion at pag-ibig sa mga tao, kung wala pa, hingin natin yan sa Lord. Naayusin ng Lord ang ating mga puso to reach out those people that in need. Kailangan nila ang Panginoong Hesus sa buhay nila. So, mahalaga to, mga kapatid, na tayo, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, namnamin natin. Namnamin natin, mga kapatid. Lord, I need to have love, and more compassion for the lost. Gamitin mo yung buhay ko. Hindi po pwede, Lord, na nandito lang ako sa comfort zone ko. Kailangan kong umalis. Kailangan kong may gawin. Kailangan kong may maramdaman. At kailangan kong umaksyon. Because ako din ay iyong kinahabagan at iyong inibig. Amen? So, pangatlo po is we need to work with God. Okay? Sabi nga dito sa verse 38, no? Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Okay? So, we need to ask. Kailangan ka na ng ating Panginoon. Kailangan ka ng ating Diyos to work with Him. Katulad ng last messages ni Pastor, mga kapatid, no? Kailangan we are working with God. Tayo yung extending arm eh. Tayo yung nandito sa lupa to reach out other people. We already have the Holy Spirit within us. And we need to invite the Holy Spirit to reach out people. So we need to work with God. Kailangan pala meron akong gawin. Mga kapatid, matagal na yan. Hindi na yan sinasabi. Kailangan na yan gawin. Kailangan na nating kumilos. We need to work with God. In Romans chapter 10, verse 15, sabi po doon, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Can you imagine that, mga kapatid? Nasang estado ka ngayon ng buhay spiritual at paglilingkod mo sa ating Panginoon? Okay? Masaya ka na ba sa kalagayan ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon? Or may kailangan ka pang gawin? Amen? We need to move. We need to unleash the potential na meron po sa atin. Kasi sometimes baka nakatago lang yan. No? So, I need to work with God. I need to work with God. Imagine that, mga kapatid, kasama mo ang Diyos sa bawat ginagawa mo, lalo na pagdating sa kanyang ministry. No? Kung tayo nga may mga trabaho sa ating mga secular work, di po ba? Kasama mo ang Diyos. Kaya maayos mo natatapos ang iyong trabaho. What else pa kung yung ginagawa mo talaga ay para sa Kanya? That you are reaching out other people. So yung mga katatayan na katulad ko, no? Tayo na inaabot ng kapwa nating tatay, mag-respond po tayo. No, wag tayong maging prideful, mga tatay. Amen? Kasi mga kalalakihan sa panahon ngayon, ang tatapang, nakita ko sa kalye. Okay, ang tatapang sa kalye. Yung mga driver, no, yung mga nagmumotor, ang tatapang sa kalye. Yung maungusan lang ng kaunti. Okay? May patingin-tingin pa sa side mirror, di ba, mga kapatid, no? So, sino nakaka-relate dyan? Kasi ako, everyday nagta-travel, halos No? Ang daming mga yung mayayabang. Pero invite mo sa cell group. Kasi pre, may mga pa ako may mga gagawin pa ako, no? Tapos yung habang nagsasalita siya, nakayuko pa. Ayan, nakayuko. Pre, kasi yung hindi makatingin. Pero dalhin mo sa kalye, no? Ang tapang. Okay? Tapos pagdating sa dulo, ayun, sumemplang. Ayun. Tapos iiyak-iyak. Maraming ganyan sa panahon natin ngayon, mga kalalakihan. Ang tatapang sa kalsada. Invite mo sa simbahay. Okay? Ang tapang sa loob ng tahanan, mga tatay.
'Di ba? Kaya yung mga anak natin minsan lumalaki na din eh, hindi okay kasi yung tatay din eh. Hindi priestly father. No? Hindi makadiyos. Eh dapat ang tatay number 1 na makadiyos sa loob ng tahanan. Okay? Ang gusto ng mga tatay yung pinagbibigyan palagi yung mga barkada. Ayan. Pero yakagin mo, mag-attend ng cell group, mag-reach out. Mga kapatid, we need to work with God. Mga nanay nga, sisipag eh. Diba? Mga kababaihan, lalo na dito sa church, mga kapatid. No? Kaya, ito lagi yung drive sa amin ni Pastor eh. No? Tayong kaming mga kalalakihan, talagang dapat kumilos. Kasi ang daming tatay na lost. No? Ang daming tatay na lost. Mga kailangan nating kahabagan, kailangan nating abutin. At kahit mga kabataang lalaki, no, ang tatapang sa kalye. Okay? Kasi na-impluwensyahan ni ML eh. Okay? Na-impluwensyahan ng mga napapanood sa Facebook. Okay? Kaya ano yung dapat natin gawin sa panahon natin ngayon? I need to work with God. Sabihin po natin yan sa sarili natin. I need to work with God. Kamusta ba yung condition ng puso ko pagdating sa ministry at paglilingkod ko sa ating Panginoon? Baka sometimes kinakain na ako ng sobrang kabisihan ko. Hindi ko na nakikita yung ginagawa o ginawa sa akin ng Diyos. Dapat ito yung positibong ADIK. Yan. Ito yung positibong ADIK. Dapat ang Diyos inuuna kailanman sa buhay mo. Amen? So, dapat malugod niyang bigyan ng kapurihan ng Diyos. Yung nalulugod siya palagi. Yung nasisihan siya sa lagi. Sa paglubuhay, paglilingkod niya. Ano pa? Ang Diyos, yung lagi niyang ibig, kapiling. Ayan. So, paano tayo makakapag-work? Paano tayo makakapag-reach out to other people if we do not invite the Holy Spirit within us? So, we need to work. Kaya ito mga kapatid, no, sa umagang ito yung mga key ingredients na dapat ginagawa natin because this is a season of compassion. Mahabag po tayo sa mga tao. Ang daming corrupt people ngayon sa paligid natin that they are longing for the huge amount of money na hindi naman nila madadala yun. Maraming nag-aaway sa ating gobyerno. They are longing for power. They are longing for the rights na gusto nila. Longing for the wealth. Ito yung mga tao na dapat nating kaabagan eh. Kaya we need to work with God. And we need to pray to reach out those people. Baka ikaw yung kailangang baguhin muna. Amen? Baka tayo ang kailangang baguhin muna. Kasi hindi magiging effective yung work natin kasama ang Diyos sa buhay natin kung tayo mismo hindi tayo nagko-cooperate. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I need to cooperate to the will of God. I need to work with God. I need to have compassion to the lost. I need to have love for them. So kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Yan ang tanong. So dapat ikaw at ako kumikilos. No? Sabihin mo sa katabi mo yan. Sabihin mo sa mga kasama mo sa tahanan yan. Dapat ako kumikilos. Hindi nauubos ang oras mo dapat sa paglilinis ng bahay. Hindi nauubos ang oras mo dapat sa computer games, sa social media, na pag-usapan ng buhay na may buhay, no? Ang break-up ni ganito, no? Na parang lagi tayong excited pag may break-up. Okay? Eh anong ginagawa natin pagdating sa buhay paglilingkod natin? 'Di ba? Ako kaya pag minsan nag-scroll ako sa FB account ko, kapag yung mga fini-feed ni FB,
ay hindi siya nakakatulong, ini-ex ko kaagad. Kasi yan yung temptation ng mundo sa atin ngayon eh. Yung may mga content, no? Hindi yan ang pinapagawa sa atin ng Lord eh. Yung babasahin mo siya, basahin mo pa yung buong content. Naku mga kapatid, ubos oras mo. Pero pagdating sa devotion, no? Ang ganda ng content ng Word of God eh. No? Pero ikaw, hindi ka man lang makapagbasa. Okay? Hikab muna. Okay? Sino nakaka-relate? Hikab muna. Hinihikab. Ginagawang melatonin ang Word of God para maantok. Okay? Ano yung that's kind of melatonin. Nakita ko 'yan eh. No, yung isa sa mga key para makatulog daw tayo, no? Hormones ata 'yon, no? No, melatonin or vitamins siya, no? Para makatulog tayo. Yun, ginagawa nating melatonin yung ating yung salita ng Panginoon o yung Bible na nasa paligid natin. Amen. Cellphone na nga lang eh. Okay, tapos magmamadali ka pa oh. Ayun oh. Ayun, wala nang pumasok sa isip mo. So paano tayo makakapag-work? Ang instruction ng Lord nasa salita ng Diyos. Paano tayo kikilos, paano tayo gagawa, paano tayo makikipag-cooperate sa Kanya. So I hope mga kapatid na itong panahon natin ngayon, wag po nating sayangin. Okay? Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Jesus went through all the towns and villages. Anong ginagawa niya? Teaching. Proclaiming. And when He saw the crowd, He had compassion on them. Imagine that mga kapatid. Ito yung ilagay natin sa ating mga puso. Na Lord, I need to have a heart like your heart, O God. Kaya nga dapat ito yung dapat nating tandaan na tayo bilang mga disciples. Sabi sa conclusion, as a true disciples, we must have a genuine compassion for the lost because they will be helpless if we do not preach and share the salvation that we have. No? So tayo yung kailangan ng Diyos sa panahon natin ngayon. We are the ones who can help them. So it's time for us to move and work with God. Mga kapatid. Kaya ang harvest is now. Kailangan na lang ikaw at ako, kaya kumilos na tayo. Amen? This is a season of compassion. Ang compassion na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen to that mga kapatid. Kaya iwan ko yung verse na ito sa inyo mga kapatid kasi nabasa ko din ito eh. At lagi ko itong mini-meditate. That's why ito yung nagpa-fire up patuloy sa akin. No? Sa Romans chapter 2 verse 8 to 10. No? Basahin nyo na lang po yan mga kapatid. No? Romans chapter 2, 8 to 10. So, para mabuksan mo naman yung Bible, no? Makapagbasa ka naman mga kapatid. Okay? So, merong warning si Paul sa atin dyan. Okay? So, I hope this morning, mga kapatid, let's have a reflection. Kamusta ba yung aking puso pagdating sa mga tao? Sa mga lost, sa mga helpless? Kamusta ba yung aking ginagawa pagdating sa aking paglilingkod sa ating Panginoon? So, I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin mga kapatid will continue to do what God intended us to do. Amen? So, sama-sama po tayong lahat na papurihan muli ang ating Diyos na dadalhin po sa atin sa pamamagitan ng ating mga CGS worship team. You deserve the highest honor, the highest praise, and the highest glory, Lord. Move through us, speak through us. Love unfailing,
overtaking my heart. Take me in, finding peace again. Fear is lost, I know you are. I will give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. Lost myself for good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see that you are God. You are God. We will follow you, Lord. Love unfailing, love unfailing, overtaking my heart. Take me in, finding peace again. Fear is lost, you know you are. Oh, I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. Lost myself for good within your promise. I won't hide it, I won't hide it, no. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Oh, we will follow you, Lord. We give you praise today. Oh, we worship you, Lord. Once again. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Oh, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Once again. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that
Muli po, nagpapasalamat po tayo sa pribilehiyo na tayo po ay magamit, no, sa umagang ito na makapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. At muli, nagpapasalamat po ako sa ating pastor, Pastor Rami, kay Pastora Adel sa pribilehiyo na pinagkaloob po nila sa akin. And thank you so much mga kapatid, no? Maging aktibo po tayo sa ating cell group, no, sa mga gawain po natin dito sa CGS Philippines. At sa mga wala pa pong mga inatin na cell group, PM lang po kayo, no, sa mga cell leaders po natin sa CGS Philippines. Marami pong mag-aabot po sa inyo dyan. Pwede nyo rin po akong i-PM, mga tatay. No? So, magandang umaga po muli at dadako po tayo sa ating closing prayer. Father God, marami pong salamat, Lord, sa pagkakataon na pinagkaloob nyo po sa amin na muli kami makarinig ng iyong mga salita na kailangan sa panahon na ito, kailangan patuloy kaming mahabag sa mga taong nawawala, sa mga tao na kailangan nila ng shepherd, O God. I pray, Father, na nawang yung mga mensahe na pinagkaloob sa amin, O Diyos, magsilbi itong babala, magkaroon po ito ng positibong aksyon na dapat po namin ginagawa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at pagpalain niyo po ang mga anak mo na nandito po na nanonood sa mga oras na ito. Ikaw po magpala sa kanila. If there's anyone that are need to be healed, O God, spiritually, physically, emotionally, mentally, Lord God, I declared healing sa buhay po nila. And at the same time, Lord, pagpalain mo yung mga anak mo na masipag na ginagampanan ang iyong gawain, O Diyos. Salamat po muli, Panginoon, nawa ang umagang ito ay puno ng pagpapala ng iyong mga salita, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, Ama. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless everyone. See you. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
sky.